Good day mga kabutingting, ito po yung ating simpleng pamamaraan kung paano tayo mag-test ng ating primary coil ng ating stator. Gamit lang tayo ng digital multitester at set natin yung ating multitester sa 2 ohms. Wave 100 pala yung stator na gagamitin natin, yung i-demo natin sa inyo. Una po mga kabutingting, kailangan yung ating stator coil ay magre-range ng 350 to 600 ohms. Pero kung lalagpas na dyan, sira na yung ating stator at kung mababa naman, sira rin yung ating stator. So ang gagawin lang natin dito, yung red na may lining na black, lagay natin yung ating test probe at saka yung ating kabilang test probe, body ground natin. Walang problema kung magkabaliktaran kasi wala yung polarity. So, ang reading ng ating stator coil is 470, meaning goods po yan. So, ating iti-test yung luma, yung ating papalitan. Ito po yung ating papalitan ngayon. Kailangan natin ibalik yung proseso kung anong ginagawa natin sa isa, yun rin ang gagawin natin. So, dito ngayon, makikita natin yung reading ng ating lumang stator or yung ating primary coil is 144 or 143 lamang. So meaning, sira na yung ating stator, hindi na niya kaya mag-generate ng kuryente. Sa pag-aayos po ng ating primary coil mga kabutingting, pwede po natin siyang i-rewind or magpalit tayo ng bagong stator. Ganyan lang po kadali. So dito ngayon mga kabutingting, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin iti-test yung ating pulser. Mag-pulser testing tayo. So ganun pa rin yung ating multitester, nakaset pa rin sa 2 ohms. Ito pa rin mga kabutingting, wala pa rin itong polarity. So ang kulay po ng pulser ng Honda is yung blue na may stripe na white. At saka yung isang test probe, body ground din natin sa pulser. Yan po ang body ground ng pulser. So marirange po ang ating pulser ng 142. So, ang ating pulser po is good kasi 142 ang range. Ang normal reading po nating pulser ay nasa 100 to 250 ohms. Or 300, pwede pa rin, goods pa rin yun. Pero kung lalagpas ng 400 or bababa ng 100, meaning sira na yung ating pulser. Iti-test naman natin yung ating lumang pulser mga kabutingting dito sa ating lumang stator. Tingnan natin, so ganun pa rin ang proseso. Yung isang test probe sa blue na may lining na white at saka yung isang test probe sa body ground ng ating pulser. So dito mga kabutingting, makikita natin na yung reading ng ating pulser is masyado ng mataas. Lumalagpas na ng 1 kilo ohms. So isinit ko naman sa 200 ohms yung ating multimeter, pero ayaw siya mag-reading kasi sobrang mataas na. Pero kung hindi pa yun sira, yung 200 magre-read siya, babasahin ng ating multimeter. So isinit ko ulit sa 2 ohms. Ayan po ang kanyang reading, more than 1 kilo ohms na po. Hindi na po siya stable, masyadong malikot na yung kanyang reading. Sa mga mahilig mag-DIY dyan o sa mga baguhang mekaniko, maaari nyo pong sundan yung ating proseso sa ating pag-testing ng ating primary coil at yung ating pulser. Kailangan lang po ninyo magkaroon ng multimeter digital tester. Ang malaki pong tulong ito lalo na kapag baguhan pa lang kayo at di pa nyo alam kung paano i-test manually yung ating primary coil at yung ating pulser. Hanggang dito na lang po yung ating video ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa ating mga bagong subscriber, sa mga silent viewers po natin. Sana po patuloy niyo po rin akong suportahan sa mga bago nating video. Sana po hindi kayo magsasawa. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod nating video. At God bless sa ating lahat. Paalam po.